Samantala, update po naman sa kalagayan ng mga Pilipino mula sa Doha, Qatar. Narito ang report live ng ating UNTV International Correspondent, Ramil Ramal. Kung nagsisilikas na ang mga kababayan nating overseas Filipino workers mula sa Lebanon, patuloy namang nagdadagsaan ng ating mga kababayang OFW dito sa Doha, Qatar. Tinatayang umaabot na sa halos 100,000 ang bilang ng mga kababayan nating nagtatrabaho at naninirahan dito. Sa kabila nito, nananatili pa rin walang bakas ng tensyon ang ating mga kababayan dito sa Qatar kahit pa umiigting ang digmaan sa pagitan ng Israeli forces at Lebanon-based Hezbollah militants. Ikinatuwang din ng mga Filipino communities dito sa Qatar ang pagdating ng 229 nating mga kababayan kahapon sa Pilipinas. At samantala, sa kaugnay pa ring balita kasama Jay, ay kausap ko kanina si Ambassador Francis Bichara, itong ambassador natin sa Lebanon, at ating napag-alaman na mayroon pang halos 700 na mga kababayan nating OFWs ang natitipon ngayon sa Asrafia Church. At anya ay kahapon ng umaga nakapagbiyahe sila ng 150 katao papunta ng Damascus sa Syria, kung saan pansamantala ay kinukupkup sila doon sa isang monastery church at inaasikaso naman ng ating Vice Consul na si Mark Miranda. At napag-alaman din natin na ang ating palang pamahalaan ay umaarkila ng $1,500 sa isang pribadong bus mula sa Lebanon hanggang sa Damascus. At ang bawat bus ay naglalaman ng 50 katao ang nilalaman nito kasama Jay. At tinanong ko rin naman ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa embahada natin sa Beirut. Ang nasabi sa akin ni Ambassador Francis Bichara, ligtas naman ang kanilang lugar dahil ang kanila pong embahada ay katabi lamang ng Saudi Arabia. Anya, ito'y siguradong hindi bobombahin ng Israeli forces. Ramil, maraming salamat sa iyong live report ngayong umaga sa Pilipinas. Gising ka na ba? Si Ramil Ramal, reporting live mula po sa Doha, Qatar.